Hi Katalari, for today's video, samahan niyo ako, uwi ako ng Davao from Bukawi. Good morning Davao. So ayan na yung kape ni mama na hindi ko makakalimutan. Sobrang pait pero masarap. So literally, ayan naman yung durian cacao. Papunta kami nito sa pinakabahay talaga namin kung saan ako lumaki, saan ako pinanganak. Hindi naman siya ganun kalayuan pero around 2 to 3 kilometers siguro yung lakaran. Ayan, papasok na yan sa pinakalupa na talaga kung saan nakatirik yung bahay namin. And maputik. Hindi yun yung pinaka-way talaga na usual na dinadaan namin before nung bata pa ako. Pero yan yung ginagamit na ngayon. Yun na yung pinaka-way ngayon. Wala nang ibang daanan. Kasi dyan na dumadaan yung mga nag-harvest ng saging, lahat na. So bali, yan yung pinaka-main road na. Pagpasensya nyo na kasi hindi ko ikakat yung video na to. Eto kasi nakikita si Papa na mabilis pa siyang maglakad. Yun, naiiwan pa kami maglakad ni Mama. Ngayon kasi medyo nahihirapan na siya maglakad. Kaya ibabali ko yung video na to. Hindi ko siya i-skip. Hindi ko i-cut yung video na to. Tingnan mo naman, nauna pa sa amin, di ba? Kami ni Mama naiiwan. Kaya lang kasi ngayon, nahihirapan siya maglakad. Hindi siya ganun kabilis maglakad. May edad na. So, for keep tong video na to. Pagpasensyahan niyo na, skip niyo na lang kung ayaw yung panoorin yung katagal na video ng paglalakad ko. So, anyway, ayan, maputik kasi kakatapos na ng ulan dyan. And hindi talaga yan siya sementado kasi nga private road yan. So, hindi siya yung pagmamayari ng government. So, hindi talaga siya sa semento. Private person yung may-ari niyan. And binigay lang niya yung lot na yan para daan lang talaga ng mga tao. So, dyan kami dumadaan pag pupunta kami dun sa lupa namin. But unfortunately, yung lupa namin sa mga oras na to, wala na yun. Binenta na yun dahil nga sa mga personal problems. So, kaya i-upload ko rin yung video na to para i-keep talaga yung memories na nagpunta kami doon nung umuwi ako last 2023 ata tong video na to. And pag umuwi kasi ako ngayon doon, hindi ko na mababalikan. Mababalikan ko man, pero hindi na yun yung itsura nung dati at hindi na yung itsura na kung saan ako lumaki. At kung tingnan mo yung putik, ang putik. Pero si Papa ayun na, nasa unahan na, iniwan na kami ni Mama dito. Kami hirap na kaming dumaan dyan sa putikan, pero siya wala na. Ang layo na nang narating niya. Ito naman yung daang tao papasok doon sa pinakalupa namin. So, mga motor lang yung nakakadaan dito. Hindi na nakakadaan yung sasakyan. Maputik din to. Ayan, tingnan nyo. Maputik din talaga siya. And nandito na tayo. Kung mapapansin nyo sa left side, yung may puno ng langka, yung may puno ng nyog sa left side, yan na yung pinaka-boundary. Papunta dun sa pinakadulo, lalakarin mo yan hanggang sa pinaka. It's 3 hectare na lupa, pero kasi paghahatian pa yan ng mga magkakapatid. Noong time na yun na, kasi nagpunta kami dyan, hindi pa siya nabibenta. And planning pa lang ibenta yung lupa na yan. And unfortunately, ngayon wala na yan, hindi mo na makikita yan. Putol na yung mga lanzones dyan, pati yung mga mangosteen, durian, cacao, niyog, lahat ng prutas na andyan, wala na ngayon. Lawa na diri. Giprinda ka, giprinda? Ayan yung mga nyog, may mga saging dyan, may mga puno ng langka, puno ng bayabas, puno ng lansones, lahat ng puno ng prutas, may mga ano pa yan, may mga durian, even rambutan, wala na din yan. So, literally wala na yan lahat. Pinagpuputol na yan. And ayan yung bahay na kinalakihan ko. Saan ako lumaki, saan ako nagkaisip, di ba? So, half ng ano yan, half ng tabla or ng wood and then kawayan. So, presko talaga yan. Ayun yung itsura niya ngayon. Mukha na siyang haunted house na sira.
sira na talaga siya, hindi siya mukha. Sira na talaga siya. So, ayan na siya. Nawala na yung mga wood talaga na kahoy. Hindi ko alam kung saan napunta. Baka pinagkukuha ng mga tao dyan. And ayan, ang gusto ko sa bahay niyan kasi parang nakapalibutan siya ng balcony. So, may balcony siya sa pinakapinto sa may kusina and may balcony din siya sa pinakabungad. Yun yung parang tambayan. May mga duyan doon, may mga upuan. Parang tambayan talaga siya. Parang siyang bahay kubo literal na presko pag mahapon, maulan, mga ganun. Yun yung namimiss ko dyan sa lugar na yan, which is hindi ko na mababalikan kasi nga wala na siya. At napapalibutan yan ng lanzones, and then may rambutan din. Meron din yung kakao, meron din yung makopa. And then sa babang part, mayroong mga durian, mayroong mga bayabas, may mga saging, puno ng saging. Ayun yung tinuturo ni Mama, yun yung lanzones na namumunga dati kahit sa pinakaduluduluan niya yung maabot ng tao. Ayan. Amo yung tangke. Tumbalay sa una katong kulungan mo itong mo to. Ano to dito? Tuan tuwak tawaki sa luyo at sa may ganggang. Anong tawag kita? Anong tawag kita? Tawaki. May durian, may bungang durian. Mulak dali. Naman dali. Pero na di bunga kay grabe. Daghang ka liso sa. Native ni siya pero native ka nang. Kano sa? Kano saya? Hindi katapusan. Daghan ang ano pa mo nila bulak nila eh. Pero na mulak man eh. Magatukog. Na maro daghan. Kanang May bulak. silhig bitaw nga kuan iyang manang bulak kanang. Pag nasa probinsya ka, yung pinaka-boundary ng lupa niya is yung mga puno ng kawayan. Kung mapansin mga puno ng kawayan, yung pinaka-boundary ng lupa na yan. And after namin pumunta dun sa lupa ni Papa, dun naman kami sa lupa ni Mama. Medyo malayo-layo to. So ito na yung nasa bukid nun na part. So yung sa lupa ni Papa is nasa Davao lang. And then yung kay Mama naman is sa bukid nun. Ayun yung biyahe namin papuntang bukid nun. So medyo malayo-layo yung biyahe to. More on highway naman yung daanan. Pero pagdating dun sa pinaka-lupa talaga niya is mahirap din yun. Kasi hindi nakakapasok yung sasakyan. Even yung mga motor. So let's go. Samahan niyo ako and just enjoy the view. Ito, ay lang yan. Medyo. Alam mong nasa Davao ka pag marami kang nakikitang checkpoint.
Saan pa? Katong barangay hall niya mismo? Ang barangay hall, una na ng tulay sir, pumunta na lang na yun. Oh, Ang pinakauna nga, wabay lain tulay nga una ni mo, Buda na, muna yung Buda. Muna yung Buda. Muna sinto, nang Bibo na dayon. Malay pa, mga kuwan pa, pila ka kilometro pa? 6 to 7, ano? 6 kilometers? Bagyo. Mo ba na? Asa man? Sa ka na po. Naog namin ya. Hindi na nga po kinain ng sasakyan niya na pumanik dyan ng may kasakay. So yan, kailangan namin bumaba at maglalakad-lakad na kami. Gaan naman, way mo sakay. Ako 75 na ko eh. Ha? 75. 75 na ka? Mm. Wow. Ako kasagaran mga ang kabukaton naman ng 42. 42, 43. At hiningal na nga ang person, sumakay na ako dyan sa kapatid ni mama. So nakiangkas na lang muna ako sa motor at tinamad na ako maglakad. Putol ng siminto, nasa maging murag di pa gid Kadalahi, kapitan, ang dili pa maayo pagkalat concrete. Oo. Kurakot lagi. Gabawas. Gakuan to eh, sala-sala ng kuan budget. Ang siminto, punta na to, siminto. Ang gikan sa LGU, mga gatos kasako, sa kalibo. Tap na sa barangay kapitan po doon, mga 200 tago-tago. Wag gyapon. Ito mo na yung hilaw. Plus engineer pa, foreman pa. Tanawa ko Dahil lagi, oo. Pag foreman na yun, wala pa ko. Wala pa ni mas minto ba? Pag usunod ko din. Oo. Karon bago na pero daga nagdaot. Saka tuig pa na, kung sobra. Ano, putol-putol. Ayan, so naglalakad-lakad na kami dyan. Imagine mo, yan yung view mo, ayan yung paglalakaran mo, tapos wala kang taong makakasabay. Ayan, madilim dyan kasi wala pang kuryente, walang ilaw, walang kaposte-poste. So literal, puro puno lang yung makikita mo, tsaka wala gaanong bahay kasi nga nasa bundok pa yan. Ayan, maglalakad-lakad ka. Though may mga bahay pa naman dyan sa unahan, pero hindi nga lang siya yung tipo na magkakalapit. Medyo malayo-layo yung distansya niya sa bahay. Tangit ko ng siminto, no? Di ba bunawan niya na? Bunawan. May mo sumalili. Mo yung bunawan yung ginayon ni mama. Bunawan ni karon sumalili, barangay sumalili, sakop ko sa bato. Nung panahon pa ni Gawilan, bunawan ni. Sakop ko sinuga. Barangay Malili, Budas. Istagos Buda ugma, asulad daw. Ayan, kasabay namin yung kapatid ni mama maglakad dyan. Though pwede naman gamitin niya yung motor, pero sumama na lang siya, sinabayan na lang niya kami maglakad. Iniwan niya yung motor sa may barangay. And ayan na.
Ayan yung nilalakad niya or pag pumupunta siya sa lupa na yan. Ayan yung binabiyahe niya. Diba? Ang layo. From pinaka main road to dyan. Malayo pa. Tatawid ilang bundok panaog pa sa bundok yung gagawin na para makarating ka dun sa lupa mo. Pwede kang mamitas dyan, huwag ka lang magpapahuli sa may-ari. Ayun yung perks pag nasa probinsya ka. Ayan, tinuturo ng kapatid ni mama dyan na yung pinaka-boundary ng lupa nila. Punta dun sa pinakababa. Hanggang saan sa paakit ng bundok na may nakikita kang bundok. Ano yung bundok na di ko alam kung saan bandang bundok dyan. Basta dyan yung tinuturo niya. Asa man na yung Doon ko tubig. Kung kang ilinil nga. Tuwa dito, doon sa pahak na ito. Mo to kang ilinil. Oh, Asa mang falls dira man nito. Dito man to ka At ang tinatanong ko naman kay mama dyan kung saan banda yung waterfalls kasi nga yun yung sabi ng kapatid niya na yun yung parte niya. Magiging sakop ni mama yung waterfalls na yan. Kaya lang unfortunately yung time na yan, hapon na kami dumating dyan, hindi na namin napuntahan yung pinaka waterfalls, yung pinaka parte niya ng lupa kasi nga magagahol ako sa oras pag dyan ako natulog. Kasi nga dumating ako dyan ng Friday ng gabi and then Saturday ng umaga nagpunta kami dyan and then Linggo ng umaga naman yung flight ko pabalik ng Manila. So hindi ako pwedeng magtagal dyan. Kaya saglit na saglit lang, hindi na namin napuntahan yung pinakalupa ni mama. Kaya yun lang yung napuntahan namin. Ayan, may sariling supply yung tito ko ng tubig dyan. So galing sa ilalim ng lupa dyan. Dire-diretso yan para naging maliit na ilog dyan sa tabi ng bahay niya. Ha? Tinawas sa tubig na ro. Kinawas tubig eh. Morning sa taas ako ano. Hindi man na sa oras sa pa, oh. Ako may gipadikaw. Oh, mo lagi to mo panas ang lupa lagi nga. Ano bato. Oh. Tinang. Tanawa balay ko, karting dagana. Napay pa ako. Ano pa to? Turo oh. Ayan, nasa taas eh. Pakita pa ni ano, kasi ganyan. Asa na si Mark? Tapos taas, likod. Tam. Turo. Tara, ikaw magdala si Miguel.